its radiant beams light the world, forevermore, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart and hand, giving God. Someone's brother who then will dare to throw out the lifeline, his peril to share. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Bible study kagabi, si Josiah, he started to reign at the age of 8. At the age of 16, he purged the nation of Israel and Judah. Mga kabataan yung mga umawit throughout the lifeline. Tumayo po tayong lahat, awitin natin yung song number 402.
For the sake of His name. Yan, for the sake of His name. Go to the world for the sake of His name. To every nation His glory proclaim. Pray that the Spirit-wise will open darkened eyes, granting you life to display Jesus' name. In Jesus' power, preach Christ to the Lord. For Jesus' glory, count all else but lost. Gathered from every place through feasts of sovereign grace, lest life be wasted, exalt Jesus' cross. Love and love for the sake of His name, like Christ be friend, friends held in shame. Jesus did not condemn, but was condemned for them. Was gospel power, for we once were the same. In Jesus' power, preach Christ to the lost. For Jesus' glory, count all else but lost. Gather from every office of sovereign grace, lest life be wasted, exalt Jesus Christ. Rescue the lost for the sake of His name. Naalala ko tuloy si Pastor Pats, no? Nung nalaman mo, Pastor Gilbert, 35 years ago, nag-start tayo ng Bible study sa MWSS. Pinag-pray ko na simulan, no? Alam niyo yung unang bisita ko? Isa lang. Pastor Pats. Nag-pray lang kami. Tapos, weekly, may mga bisita kami. Tapos karamihan, hindi bumabalik, no? Pero, meron pabalik-balik si Ate Ellen. Tapos yung nasa States, si Mary Ann, yan. Bumabalik-balik sila. Tapos, sabi ko, Pastor Pats, ba't ganun? Lagi tayong konti. Ang dami naman ako ini-invite. Sabi niya, tumingin siya sa building, di ba? 4 na palapag. Tapos sa luwa, 3 palapag. Alam mo ba, kung ilan ang tao dyan? Sabi niya sa akin. Siguro mga 3,000 to 4,000 siguro. Mas marami yan kaysa isang maliit na town sa Amerika, sabi niya sa akin. Kaya, na-encourage ulit ako. Kaya tuloy-tuloy lang kami. Pati si Pastor Gilbert, pag wala si Pastor Pats, ayan, tinutuloy namin ng Bible study. Kaya, rescue the lost for the sake of His name. 3rd and 4th stanza. Rescue the lost for the sake of His name. As Christ commands, snatch them out of the flame. Tell them when Jesus died, God's wrath was satisfied. Urge them to flee to the Lamb who was slain. In Jesus' power, preach Christ to the lost. For Jesus' glory, count all else but lost.
Jesus cross for. Look to the throne for the sake of His name. Think of the throng who will share in His reign. Some for whose souls we pray will share our joy that day, joining our song for the sake in Jesus' power, preach Christ to the Lord. For Jesus' glory, count all else but lost. Gather from every place, feast of sovereign grace. Lest life be wasted, exalt Jesus cross. Amen. Mapupo tayong lahat. Itis, isang misyonero ang pinakilala ni Pastor Pats sa Gospelite Baptist Church. Way back, kung hindi ako nagkakamali, is 1981-82 na po, sa katauhan ni Pastor Joe Malacao. No? At since then, tayo po ay tumutulong doon sa gawain sa Brooks Point Bible Church. No? At after 5 years of being supported, they were the ones, the first ever missionaries who wrote back the Gospelite Baptist Church and said, sabi ni Pastor doon sa sulat, we have enough families now who are members of our church. And I believe yung tithes and offering is enough to support us in the work. Gulat si Pastor Pats, si Pastor Pats dahil sabi nga, ito yung by faith. No? At naalala ko yung mga kwento nila na early yan, naglilinis sila, pagkatapos na nagtatabas sila, yung ahas pumasok sa pantalon ni Pastor Malacao. No? Makamandag yung ahas, nadakot niya yung ulo, pero yun nga, safely, hindi siya natuklaw ng ahas. No? Yun yung mga, sabihin natin, kwento na hindi nyo alam. Tama? Dahil wala na, hindi maikukwento yun ni Pastor Malacao. Kung gusto nyo ikwento, pwede doon, no? Sa kabila. Kasi kinuha na si Pastor Malacao 2 years na ngayon. Ano? Yung anniversary niya is last July lang. Tama, no? July? 5 years na ba? Pandemic ba yun? Okay, 20 pa pala yun. Ano? 22, 23. Pero talagang saludo ako kay Pastor Joe pagdating sa gawain ng Panginoon. No po, nagpapasalamat tayo doon. At siyempre sa paglagana po ng kanilang gawain, yung parents ng tagapagsalita natin na ang tatay kasi nito, pulis. No? Ang kanyang nanay may pwesto sa palengke. No? Parang tatay ko rin nanay ko, sundalo, at saka nagtitinda sa palengke. No? At kinalaunan, doon siya nakakilala on the year 2002. Sabi natin sa kalooban ng Panginoon, ang kanyang nanay ay nagkaroon ng karamdaman na ito po yung naging sanhi para kuhanin ng Panginoon ng maagang kanyang mahal na ina. So sa kasalukuyan, sila po ay tinawag ng Panginoon sa lugar ng Imolnod. At 2003, sila po ay inorganize na at naging independent church, Imolnod Bible Church na po. At bago natin ipakilala yung ating tagapagsalita, pakilala muna natin yung better half at saka yung dalawa niyang security, no? Si Course, andyan, buhat yung kanilang bunsong anak. Yan, medyo natutulog pa. At si Ray, ang aking kaibigan, Ray, no? Sana makakwentuhan niyo siya, masarap kakwentuhan niyan si Ray.
5 years old at saka 2 years old. At siyempre, ang ating kapatid na nakasama natin dito, si Sister Claire. So, Sister Claire Crespo, former Claire Crespo. Graduate siya 2009. Binawasan ko lang ng 1. 2009, no? Ng BJMBC. So, matagal po natin nakasama sila dito. At ang ating tagapagsalita ay ganun din. Nagtapos din sa BJMBC 2011. No po. At siya po ay kasalukuyan nandun po sa lugar ng Imolnod. No? At kasama rin po, para sa ngayon, makilala nyo na rin yung magiging tagapagsalita natin mamayang gabi. Ito, parang hindi ko masyadong kilala ito. Si Romilex Dumagan. Bagong, ano po ito? Bagong, tama ba? Last year, April. This year, April. No? Hindi niya lang nakasama yung kanyang may bahay dahil 8 weeks na. No? So, on the family way. No? At patuloy niyo po silang ipag-pray doon sa, kalimutan ko yung, hindi kabangaan no? Tabod. Which is malapit din po sa lugar ng Brooks Point. Ganon din po yung Imolnod. Alam niyo ibig sabihin ng Imolnod? Ibig sabihin yon mababa o lubog na parang nalunod. No? Imolnod. So pinapakilala ko po sa inyo ang ating kapatid kamanggagawa na sana ay patuloy nating panalangin si Pastor Joseph Pelayo. Pastor. Po, sa bawat isa. Gusto niyo po mag-ano muna ako? Testimony ng matagal? Hindi po. Pwede po? Sige po. hindi po ako ganun kagaling sa kwentuhan eh. Hindi po ako biniyayaan ng ganun kakayanan kagaya po kay Pastor Gilbert. Pero papasalamat po ako muna sa Panginoon sa pag-invite nyo nga sa amin. So, siguro last 2 months ago ay nagkukwentuhan kami ng aking may bahay. Sabi namin, matagal na kami hindi nakapasyal ng Manila. 2019 pa po, before the pandemic, nung nagkaroon ng conference, yun ang huling bisita namin dito. Wala pa kaming mga anak. So sabi namin, sana makapasyal kami. Pero sana may dahilan. No? So, after a month, so tumawag po sa akin si Pastor Jethro. Naglalaba pa ako noon. Nung pagtawag ni Pastor Jethro. So yun nga, kung gusto ko raw kasi i-recommend niya raw ako para mag-speak po dito sa mission month ng JLBC. So sabi ko, why not Pastor? No? So nag-pray na rin ako kaagad na may sama ko yung family ko. At yun, nag-provide naman ng Panginoon at nagpapasalamat po ako na napasyal namin yung mga bata. At sa umagang ito may pagkakataon din po ako makapag-share sa inyo from the Word of God. So, sige, umpisahan na po natin. Ayan po, yung church po namin, maliit lang po. 2023 po, Hindi po 2003. 2023 po, nung kami po ay maging independent, nung ako po ay ma-ordain bilang pastor po dyan. Pero yung nagsasalita po, diakono po yan. 2015, nung ako po ipinadala sa Imolnod Bible Church. So yung gawain po na yun ay parang siya. Tama bang gamitin po yun? Parang dying siya. O parang ganun. Hindi po dying. Dying. Pasensya na po kayo sa English ko. Hindi dying. Dying. Parang siya. O surviving, parang gano'n, Walang manggagawa, dami na pong nagpalit-palit dyan ng manggagawa. Yung iba, tinanggal ng Panginoon. Yung iba, talagang sumuko. Tapos, every afternoon kasi ako po nagsa-Sunday school, sa Brooks Point Bible Church. Ako taga-Sunday school ni Pastor Jethro. Tapos, minsan sa gabi, ina-assign niya rin ako. Wala pa siyang assistant pastor noong time na yun So, sabi niya, Pastor Joseph, Brother Joseph, di pa ako na ordain na pastor. Puntahan mo muna, saluhin mo muna, pulpit supply. So every afternoon ng Sunday pinupuntahan ko.
Seryoso po, ano, may time talaga, no? Kasi puro ilog po yan eh. Bago ka makarating, ilog. So, nagmumotor po ako, no? Nakakarating ako doon nang hindi ko napapansin doon sa outreach. Habang tumatawid, sabi ko sa isip ko, every afternoon talaga ng Sunday, sabihin ko kaya kay Pastor Jethro, isara na lang tong gawain dito. Seryoso po. Talagang nasabi ko. Pero, meron pong mga ano po, no? May mga mananampalataya. Yung sa harapan po, yung nakaputi, yan po si Elder Peter. Yung asawa niya po, isa po sa mga faithful at pati siya, no? Na ngayon po siya naging elder. Hindi po naaninag, no? Pero mamaya. So yan. Sige, okay na po yan. Ayan po yung lugar, ano? Pasensya na rin po, hindi po ako ganun kagaling po sa mga ganyang bagay eh. So, yun po yung Brooks Point. Ayan. So, papunta pong Imulnod, 11 kilometers po yan. Sa amin, natatravel po namin, pinakamabilis mga 30 minutes eh. So, ilog, tapos isa pang ilog, bago kayo makarating sa church po namin. Kung nakaakyat, may mga nakaakyat po sa Tatandayan, ano? Tatandayan, Kabangaan, doon lang po sa amin sa baba. No? So, salamat sa biyaya ng Panginoon kasi po, Wednesday prayer meeting, meron na rin po kami gabi. At kung tanong niyo po kung paano kami pumupunta dyan, nung binata pa po ako, nagpipray po talaga ako ng sasakyan. Oo. Ang pangarap ko noon, kahit alam ko na hindi ko maabot, 4x4. May 4-wheel drive. Land Cruiser po sana. Di pangarap lang naman eh. Bakit yun eh? Why not? Pangarap lang naman eh, no? Pero, hindi pa ako involved doon ha. Kahit maraming ilog dyan, hindi po tayo involved doon. Salamat. So, hindi ako binigyan ng Panginoon Land Cruiser, pero binigyan niya rin ako ng 4x4. May mga nakasakay na po doon. Sorry po, nakalimutan ko po yung pangalan niya. Si Ate Aida, saka ito pong mga gwapo po nating anak po ni Kuya Andrew. So, multi-cab po, 4x4. 4x4 pa rin, di ba? Alam niyo, blessing sa amin yon. Kahit lumang-luma na siya, na itatawid namin ng ilog, hindi ko na kinakailangan kargahin yung mga anak ko kapag mataas yung ilog. Kasi yung ilog po na yon, yung tinatawid namin yung malaki, maraming motor na po na doon eh. May isang Sunday pa, patawid ako, sabi ko, malilate na ako. Tinawid ko, sabi ko, tumatawid doon sa gitna. Sabi ko, kuya, kaya ba talaga? Sabi niya, hindi. Tulak na lang natin. Nung nandun na kami sa gitna, ang lalim pala. May laptop pa ako doon sa likod, Tinawag namin yun nandun sa kabila. Binuhat namin yung motor ko. Sa awa ng Diyos, nakatawid kami. May sumunod, pabalik. Tinawid din nila, tumulong pa ako. Kaso, nung doon na sa may bandang dulo ng ilog, iniwanan na yung dalawa na lang naanod. Naanod pa yung motor. So, marami na pong inaanod ng motor, Pero yung 4x4 po namin, awa ng Diyos, nakakatawid po doon. Kahit ganun lang. So, salamat sa biyaya ng Panginoon. Bakit ko po pinasalamatan? Kasi, di naman po ako ganun kayaman, pero nag-provide yung Panginoon ng masasakyan. Kasi, burden ko talaga na yung family ko, masama ko siya parati sa church. And then, pag Miyerkules at may mga gawain, sabi ko, gusto ko kasama ko yung family ko. Kaya pag Wednesday, kahit gabi na kami nakakauwi, at least nasasama ko sila dahil doon po sa sasakyan namin. At saka pag may outreach po kami, talaga nagagamit din po siya. Malaking blessing po na may sasakyan. Ngayon ko lang alang din sabi ko sana noon pa ako nagpursige. Kahit na luma, kahit ganun lang, at least meron tayong magagamit para sa gawain ng Panginoon. So yan po, ganyan po kalaya yung church namin. Sige, pakilipat na po. Ayan po yung baptism namin. Hindi po ako nagkakamali, nung Christmas party rin po namin nung nakaraang December. Ayan. Bukod pa po sa church, mayroon po akong men's training. Ito po hindi sa church, doon po sa Tatandayan. Yung nasa harapan po, si Pastor Rolando Lastama, isa po siyang native na Palawano. Yung naka-blue, na medyo maliit, ay yan po yung diakono po nila doon. At pagkatapos yung dalawang elder po doon sa church, dalawang diakono, sa likod ni Pastor Rolando yung kanyang anak, yung naka-maroon. Pag nagme-men's training po kami, Thursday po ng gabi, alas 6:30. Yung diakono po, malayo po yung bahay po niyan. 2 hours ang nilalakad niya.
para mag-men's training. Dahil gusto rin nila talaga ng salita ng Panginoon. Ma-enhance. Hindi po, umuwi pa rin. 2 hours again. So, na-burden ako, sabi ko, kami naman ang aakyat. Kasi parati kayong bumababa, kami naman. Kaso lang po, natigil po yan sa ngayon. Dahil nasira po yung laptop ko, bumigay yung hard drive. Lahat ng files ko po nandun, ano. So, mali rin ako, hindi ko sinicure. Pero, we are praying. Sabi kasi gusto nila, we are praying na ma-resume po namin yung men's training. And then ito po, yung nakikita nyo po, kami po yung nag-outreach po ngayon sa gawing ibang bayan na po, Batarasa. Yan po yung Buno-Buno. At papasalamat po kami. Yung Brooks Point Bible Church po, na nagpipray sila ng gawain po dyan, who knows kung gamitin po yan ng Panginoon, mag-collaborate po kami ulit. At yan po yung maumpisahan. Medyo malapit po yan sa town proper. At papasalamat kami sa response po ng mga tao dyan kasi willing, willing sila na magkaroon po ng gawain dyan po sa lugar na yun. Ayan po, yung amin pong outreach na inuumpisaan po doon po sa Buno-Buno. Meron pa ba dyan? Ayan. Sige, ubusin mo na yan. Ayan po, elder din po namin yan. Si Elder Dante Lee. Siya po maraming kamag-anak po dyan, kaya po kami pumunta po dyan sa lugar na yan. Sige po. Okay na? Ay, preaching na. Ayun. Dito po tayo sa Ezekiel, At sa chapter 2 hanggang chapter 3. So, ang inyo pong tema, Arise, Go Forth, and Conquer. So, yan po isang mahalagang mandato rin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na tayo raw po ay tumindig lahat. At atin daw pong sakupin, isaturate ang buong mundo ng Ebanghelyo. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. At alam ko po na alam na natin yung mga talatang yan. At ako po ay nilid ng Panginoon na pag-aralan itong book ni Ezekiel. Pero bago yan, kasi Isaiah kayo Trivia lang. Trivia lang, hindi naman po masama, Trivia lang. Sige nga, ano bang gusto niyo pong senyas? Ganon? Ganon? Di ba World Mission? Yan po ang target ninyo. Pangarap po namin yan sa church na kami balang araw kagaya ng JLBC ay makapagsuporta ng mga missionary sa labas po ng bansa. Kasi utos po yan So sabi ko nga, kahit gano'n pa yung kalaki sana, balang araw makapag-suporta tayo ng missionary sa ibang bansa. Na kung di man tayo makapunta doon, kasi wala tayong kakayanan sa ngayon, pero dapat ma-involve po namin ang aming mga sarili sa pagbimission. Hindi lang yon sa mga malalaking church, naniniwala ko. Kahit sa katulad po namin na maliliit na church. So, churches. Ngayon, may tanong ako. Ang mundo ay bilog. Tama po ba? World mission Sino sa tingin ninyo ang unang nagsabi na ang mundo ay bilog? Trivia lang naman to Ha? Ay, alam na ni Pastor. At sino pa? Si Job? Hindi. Kahit sino kahit hindi sa Bible, baka mayroon kayong alam. Alam ko may kantang ganon si Senador Manny Pacquiao na bilog ang mundo, pero hindi siya. Matagal nang bilog ang mundo. Matagal nang alam ng tao na bilog ang mundo bago niya pa kinanta yun. Saka bago niyo pa sinabi na kapag underdog kayo, huwag ka mag-alala, bilog ang bola. Bilog ang mundo. Matagal na po talaga. Kasi nung ancient time, di ba naniniwala sila na yung mundo ay flat? Sige po, ganon. Ayan, Isaiah 40, verse 22. It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. Although may mga naga-discount, yung salitang circle dyan, ay para daw yung circle na coin, o yung disc. Circle siya, pero flat. Pero either way, hindi sinabi ng Biblia na yung mundo natin ay flat. Si Pythagoras daw ang pinakauna nagsabi, bago pa si Aristotle,
bilog daw talaga yung mundo kasi nga bilog yung buwan, yung araw, at saka yung sunshade nga naman, hindi talaga pwedeng maging flat. So bilog. Pero si Isaiah po, 7th century, ay may idea na siya. No? Binigyan siya ng idea ng Panginoon. At sa translation po ng Tagalog, naunawa nila na hindi talaga siya masabi mong paganon lang eh. Nag-circle lang. Kasi yung translate sa Tagalog yung iba, balantok eh. Ark. Yung Panginoon daw po, nakaupo. So hindi po pwede talaga na sabihin na, parang circle lang siya na ganon. Kundi bilog talaga. At saka yung Hebrew word na chag means circle or round. May kilala akong propeta, sinabi niya sa kanyang banal na kasulatan, hindi ko na babanggitin dito kasi naka-online kayo eh. Ang sabi niya, ang mundo raw ay parang nilatag, parang higaan o carpet. So, kailan kayo huling humiga sa bilog na higaan? So, hindi. Ibig sabihin, sa kanyang paniniwala, ang mundo ay flat. Pero sa Bible, noon pa lang, naunawa na nila na ito ay bilog. So, bilog talaga ang mundo. Amen? At meron tayong tungkulin na ito po ay abutin ng Ebanghelyo. So, si Ezekiel po, kung nakikita niyo po sa mapa, from Jerusalem, siya po ay nadalang bihag. No, yun po yung ating trivia sa inyo. Nadalang bihag dyan po sa Kebar. So, Babylon, pero sige po, sa sunod na slide. So, dyan sa Kebar, pero sabi nila, hindi siya nakapunta talaga sa mismong syudad ng Babylon. So, doon sa nabanggit niya po yan sa Ezekiel chapter 1, nasa may ilog siya. At mamaya rin po, mababasa rin po natin yan sa ating pong mga teksto na gagamitin. So siya po ay isa sa mga bahagi po ng tinatawag po natin na exile o nadalang bihag. So kung maalala nyo po, nung yung Jerusalem ay dahil sa kanilang kasalanan, nung time ni Prophet Isaiah, na warning na sila ng Panginoon na kapag hindi sila magsisi, sila po ay wawasakin ng Panginoon at dadalhin sa pagkabihag. So malungkot man yung pangyayari, hindi sila nagsisi. Pagdating kay Jeremiah, nakita niya po na talagang winasak ito ng Panginoon. Pero bago po mangyari yun, merong dalawang serye muna na nauna ng pagkabihag. Una, yung part doon ay sila Daniel, Shadrach, Abednego. Dinalang bihag po sila. Yung pangalawang wave ng exile na dinala po doon sa Babylonia, dyan po napasama si Ezekiel. Siya po isang saserdote. At yung pangatlo, yun na po yung utter destruction po ng Jerusalem Temple at mismong in Jerusalem na talagang winasak na ito ng Panginoon noong time po ni Prophet Jeremiah. At nasulat niya nga po yung lamentation dahil po doon. Bukod pa po dyan, yung something in common po ng tatlong ito ay ito, sila'y nag-preach kahit alam nila na yung mga tao na kanilang aabutin o babahaginan ng salita ng Panginoon, merong mga matitigas na puso. Hindi sila magre-response accordingly sa hinihinging repentance ng Panginoon. Isaiah, although nandyan si King Hezekiah na na-impluensyahan niya, pero yung mga tao, sabi ng Panginoon, at mag-isa pag-aaral po namin sa Bible School, isa raw po sa ministry ni Isaiah ay patigasin palalo yung puso nila kasi magpipreach siya, pero hindi naman sila maniniwala sa kanya pong mga ipapahayag. Si Jeremiah, naalala niyo ba kung sinong convert ni Jeremiah? Sa span ng 50 years ng kanyang pagminister, doon po sa lugar po ng Judah. Sino ang kanya naging convert? Meron. Si Baruch. Pero alanganin pa. Kasi sa mga latter chapter, parang nagsisisi, yung parang may remorse si Baruch na bakit siya sumusunod kay Jeremiah. At itong si Ezekiel, nandun na siya sa exile, magpipreach siya, sabi ng Panginoon, kahit nandyan ka na, yung mga tao, matigas pa rin ang kanilang puso. Hindi ka pa rin nila pakikinggan. Yun po kanina sa scripture reading po natin kanina, binasa. Talagang sinadyang ipadala pa rin si Ezekiel doon sa mga
nabihag na, ganoon pa rin. May tao na po ba kayo na encounter na nagsabi sa inyo ng ganito? Ako marami na rin Minsan, meron pang akong binahagi ng dati, minumura niya yung Biblia Minumura nila yung Diyos. Meron pang akong nabahagi na noon sa Tondo. Alam niya na raw yan. Dati raw siyang nagtuturo ng katekismo. Nung sinabi ko na merong impyerno, tinanong niya ako, nakapunta ka na ba sa impyerno? Sabi ko, hindi pa po. Paano mo nasabi na may impyerno? Di ba? Di naman lahat ng paniniwala natin sa buhay, kinakailangan nakapunta na tayo, di ba? May naniniwala ba kayo na may Mars? Nakapunta na ba kayo sa Mars? Di ba? Anyway, balik po tayo doon, Sabi nila, maniniwala ako sa Diyos kung ipapakita niya sa akin yung ganitong bagay. Di ba? O kaya, maggawa siya ng miracle ngayon. Talagang maniniwala na ako. Magpakita siya sa akin ng sign. Mismo ngayon, maniniwala ako sa Diyos. May na-encounter na ba kayo ng ganyan? Anong sinasagot nyo? Halimbawa lang, kung meron kayong taong ma-encounter na, let's say, binabahagi na ninyo, at sinabihan kayo ng, maniniwala lang ako sa Diyos mo, kung ngayon mismo, magpakita siya sa akin ng sign, patunayan niya na siya ay totoo. Maniniwala ako sa Diyos. Sa Diyos mo. Ang sagot po dyan, are you sure? Kaya mo bang i-handle kung ang Panginoon ay magpakita sa iyo ng sign ngayon? Kaya mo ba? Hindi mo kaya. At huwag kayong maniniwala kasi yung Israel, nakita na nila yon. Doon sa 40 years in the wilderness, nakita na nila yon. Hindi naman sila nagsisi. Hindi naman nagbago yung puso nila Si Pero, kita niya 10 di ba? Plagues. Hindi siya nagsisi. Kaya huwag kayong sasakay sa ganung Sabi niya, sige, pag-pray natin, pakitaan ka ng Panginoon ng miracle. Hindi. Pag nakita nila sa panaginip yung Panginoon, baka mamatay pa sila. Kung hindi ka mananampalataya. Hindi mo kayang i-handle yung glory ng Panginoon kapag nakita mo. Yan po, pag-aaralan nyo, I believe si Pastor Romilex na yung mag-discuss ng Isaiah, Sa Isaiah, napaluhod siya. Nung makita niya yung glory ng Panginoon. So huwag kayong sasakay sa ganon. Kung sasabihin nila, pakita muna ng Panginoon yung ebidensya na merong Diyos talaga, totoo siya. Hindi po kakayanin na hindi mananampalataya. Pero ganyan po ang sitwasyon dyan, Kahit nakita na nila, na totoo yung sinabi ng Panginoon, yung judgment niya, nakita na nila kung paano pinulfill ng Panginoon yung kanyang mga salita, hindi pa rin talaga sila nagsisi. Sige, laktawan na natin yan. Binasa na rin po kanina yan. Sige, ayan. Ezekiel 3, verse 17. And babasahin ko po. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yan po isa sa mahalagang tungkulin ni Ezekiel. Yan po ay kilala na kataga o parang pinaka naging tawag kay Ezekiel, watchman, Kasi sa chapter 33, binanggit po yan, at inelaborate, talagang pinaliwanag kung ano yung magiging tungkulin ni Ezekiel. Pero sa chapter 3 pa lang po, binanggit na po na yan ay magiging responsibilidad, tungkulin ni Ezekiel, para sa kanya mga kababayan, na kahit sila po ay nasa exile. Walaan niyo kung ano yan. Sugalan? Malapit na. Pareho lang po yun Sugalan, saklaan. Walaan nyo. Beto-beto. Lamay. Galing po Yung lamay po nandun sa likod. Di ba parang may nakita kayong mga grills? Doon po. Yan po yung usual scenario sa mga lamay dito sa Pilipinas. Kahit saan pa po kayo magpunta. Nakagawian na ng Pilipino na kapag may lamay, may nagsusugal.
Nakapagbahagi na ba kayo ng salita ng Panginoon sa Lamay? Second to the last na nag-preach ako sa Lamay. Kasi yung pinaka-last ay nag-suicide. Yung second to the last, yan, parang ganyan yung senaryo. Dito naman may nakikinig sa harapan, doon sa likuran, malawak kasi eh. Tapos maraming bahay sa paligid. Sa likuran, nagkukwentuhan, doon sa may madilim, yung sa entrada ng kanilang compound, di mo na nakikita kung anong ginagawa ng tao doon. Pero siguro nagkikwentuhan, doon sa may gawing kaliwa, may nagiinuman. Tapos doon sa bahay rin ng kamag-anak, yung mga bata, nagrarambulan. Yung nasa harapan yung mga kapatiran, saka yung ilan dyan, na siguro nahiya na tumayo, kaya naipit sila ng preaching. Di nakikinig. Meron pang antay, may lasing sa Lamay. Gusto akong debatihin habang nagpipreach ako. Noong una sabi niya, nagkukomento lang habang nagsasalita ako. Later on sabi, pwede ba magtanong? Biglang gumanon. Di siyempre ako sasagot ako. Sabi ko, sige po, patapusin niyo lang po yung preaching. Tapos, entertain ko po yung tanong. Ayaw pumayag. So, madaling sabi, medyo nagkagulo. Tumayo yung anak. Nagdrama pa nga yung anak eh. Pinuntahan na talaga siya. Irespeto niyo naman yung tatay ko. Irespeto niyo naman. So, ganun senaryo, Maraming pagkakataon po na tayo nakapangaral na, naimbitahan mangaral, hindi lang sa Lamay, mga, let's say, reunion, o kaya sa mga birthday celebrations, bata, matanda, na yung mga tao hindi nakikinig. At kahit sa mga Bible study pa. Usual talaga na yung mga tao hindi nakikinig. Si Ezekiel po, ganoon ang naging hamon sa kanya. Alam niya na yung mga tao hindi makikinig. Pero dapat mag-preach pa rin siya. Isaiah, may ganoon din pong tagpo. Jeremiah. Si Jeremiah tinapon pa doon sa balon dahil sa pangaral ng salita ng Panginoon. At to the point na yung copy ng revelation ng Panginoon, pinutol pa ng hari sa harapan niya at sinunog sa apoy. Di talaga sila makikinig. At siguro sa mga pagkakataon na yan, tayo mga mananampalataya, tinatamad na rin tayo mag-share ng gospel. Hindi naman maniniwala yung mga yan. Yung kapitbahay ko, ito, yung kamag-anak ko na to, hindi naman siguro maniniwala yan. Yung mga ka-office mate ko, bayaan mo na yan. Hindi maniniwala yan. So, anong gagawin natin? That's it. Hindi na natin gagawin tungkulin natin mag-share ng gospel sa kanila. Paano po natin ito mapupulfill? Arise, go forth, and conquer. Kung tayo, makita lang natin yung mga mukha nila na parang tiger look at walang silang interest pagdating sa salita ng Diyos, magbaback down na tayo. Hindi talaga natin po magagawa yung ating tungkulin na tumindig, humayo, at isaturate po natin ng Ebanghelyo, yung komunidad na binigay sa atin ng Panginoon. Sige, doon na tayo sa tema. Kaya yung tema po natin sa umaga pong ito, preach, even there is no one is listening. Preach, I say, preach. Mangaral po tayo, kahit wala nang gustong makinig sa atin. Mangaral pa rin tayo. Amen? Huwag tayong hihinto na ipangaral ang salita ng Panginoon. Kahit pa sabihin nyo, wala naman yata naniniwala sa preaching ko. Sabagay, una, tingnan mo muna, baka mali na yung pinapangaral mo. At saka hindi naiintindihan ng tao. Pero kung ito'y mula sa salita ng Panginoon, mangaral tayo. Yan ay hamon sa atin. At hindi tayo nag-iisa. May nauna na sa atin. Si Ezekiel, si Jeremiah, saka si Isaiah. Mangaral tayo, mga kapatid. Mangaral tayo. Okay, tuloy natin. Una, matutunan po natin dito sa chapter 2, verse 5. God is already satisfied that you testify for Him. Sapat na po sa Panginoon na tayo ay nagpatotoo ng aral para sa Kanya. Verse 5. Ay, basahin ko na dito. Ang tagal ng Ayan. Sorry po hindi ko na yung Bible ko.
The Word of God din naman yan, di ba? Okay lang po ba? Diyan na lang tayo magano. So, ganun na po kasi ako sa ano. Alam nyo, kahit na liblib lang po kami, doon sa Imulnod, may generator po kami, saka may TV po kami. Akala nyo Akala nyo kayo lang Kahit 3 ilog yung tinatawid namin, nagkasundo kami, sabi ko sa mga leaders, kasi pag nagpi-preaching ako, yung iba sa inyo nakatingin sa bintana Lalo na mainit, liit lang simbahan namin, tapos walang kisame. So, bili tayong TV. Wala kang pera. Hulugan tayo ng TV. Sabi na, sige pastor, kaya natin yan. So yun. Pero hindi po ganito kalaki. Kasi malaking tulong na rin. Lalo na yung mga tao ngayon, mahilig na talaga sa cellphone. Gusto nila may nakikita na. So yan. Kaya nasanay na rin po ako na yung text ko at saka yung mga Bible verses nilalagay ko po dyan. Pero magdala pa rin po tayo ng Biblia. Amen? And they, whether they will hear or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there hath been a prophet among them. Alam niyo po, kahit di pa kayo paniwalaan ng mga tao, sa Panginoon sapat na makita nila at malaman nila na mayroong isang Kristiyano dyan sa paligid nila. Na mayroong isang nagmalasakit para mangaral sa kanila. Alam niyo, hindi naman natin po tungkulin na i-convert. Hindi naman tayo bahagi ng isang malaking religious group dyan na may dalang espada. Huwag hindi ka mag-convert. Anong gusto mo? Magbayad ka ng buwis? O patayin namin kayo? O magpa-convert ka sa amin? Ganun yung strategy nila Kaya lumawak nag-spread out ka agad Diba? Espada. Ganun. Wala walang pilitan sa Panginoon Ikaw na lang kung tanggapin mo yung Panginoon, hindi. Kaya doon sa krus, hindi naman namilit si Jesus Christ O ito na, dapat tumampalataya na kayo. Hindi. Sa atin po, wala rin pilitan. Maniwala man sila o hindi, at least, nagawa po natin ang ating tungkulin na ibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon at malaman nila na may pinadala ang Panginoon. Sa lugar na yan, sa komunidad na yan, sa grupo ng tao na yan, o sa kapitbahay niyo po. Sige. Sabi diyan, make yourself known to the rebellious. Sige. Sabi po sa talata, and he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. Hanggang sa araw daw po na yun. Nasa exile na sila, pero rebellious pa rin sila. Kaya ba natin gawin yon, mga mananampalataya? Make yourself known sa mga rebellious. Amen? Bigyan kayo ng ng testimony May mga high school friends ako, nung araw, nung hindi pa ako mananampalataya, talagang, nung naging mananampalataya na ako, talagang lumayo sila sa akin. Pero okay lang yun, Talagang nagpapasalamat rin ako sa Panginoon kasi nung masave ako, talagang binigyan niya rin talaga ako ng pananampalataya na manindigan para sa Kanya. So meron ako isang kaibigan. Sa madaling sabi, siya pa nga yung dahilan Kaya ako napasok sa simbahan ulit. Kasi nag-backslide po kami, tapos bumalik lang. Ako ang ginamit ng Panginoon, na unang bumalik. Simbahan. Itong friend ko na doon ng high school, may nililigawan doon sa simbahan. So, ako rin, may crush din ako doon sa simbahan nila. Doon sa simbahan na yon, in-invite niya ako. Mag-youth fellowship daw. Seryoso, Sabi ko, sige, may crush din ako doon So, umattend din ako. So, attend kami hanggang sa may isang Sunday, hindi kami kasi nagmamalengke yung nanay ko gabi na. Yung naka-attend. Sabi ko, nakabihis na kami. Paano to? Sabi ko, meron akong alam na simbahan. Bible Church, yung dati namin simbahan. Simba tayo doon. So madaling sabi, simba kami. Doon nagtuloy-tuloy po ako. Siya nawala. Tapos noon, dahil laging mananampalataya ako, kasi nga habol niya babae. So nung wala na rin. Hindi na rin siya nagsimba. Maraming beses pinaalalahanan ko po siya. Siya naniniwala. One time, nagagaw buhay siya. Saka smoke.
talagang na-oxygen siya. Dumalaw yung mga batchmate namin sa kanya. Alam niyo kung sinong hinanap niya? Ako. Hinanap niya ako. Akala niyo po ba, yung buhay natin, kahit pa hindi tayo significant sa community o sa group na meron tayo, akala po ninyo walang impact yung buhay ng isang Kristiyano kapag tayo naninindigan sa katotohanan? Meron po yan. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Ako wala akong katungkulan sa mga batchmate ko sa batch namin. Meron kaming isang kabatch. Kasakit din. Para atin nila ako tinetext. Siyempre, pastor na tayo, busy na tayo. May mga tayo sa gawain ng Panginoon nung nandiyan pa ako sa Brooks Point Bible Church. Para atin nila ako tinetext, dalawin. Sila na nagmamakawa. Kasi nga yung nagiging worse na yung kanyang sitwasyon. Dalawin. Dinalaw ko. Nag-share kami. Pati yung ate niya na lesbian, mga kapitbahay nila, nakapakinig ng salita ng Panginoon. Nagdalaw kami ulit. Nung minsan may mga dumalaw na ibang batchmate ko, paglabas ko, nag-share ako, paglabas ko, sabi nung isa, Pastor, thank you Kala namin, hindi mo na kami pagbibigyan. Kita nyo? Sila na mismo ang nagpasalamat. Akala natin yung buhay natin, yung salita ng Diyos, pag pastor ka, pastor lang yan. Diyan lang yung buhay niyan umiikot sa Biblia. Hindi po. Kapag ang tao nasa desperate condition na, wala na pong ibang takbuhan yan. Salita ng Panginoon. Ang nakakalungkot lang ngayon, maraming tao nag-commit ng suicide dahil wala silang hope. At ang problema, dahil tayo mga mananampalataya, hindi na tayo, takot na tayo na mag-approach sa mga tao na yan dahil napaka-rebellious. Pagdating sa salita ng Panginoon, tinatawa-tawanan lang tayo, pati yung ating pananampalataya, ganun yung kaibigan ko na yun eh. Pero kapag nandyan na po sila sa desperadong kondisyon, tayo po at ang salita ng Diyos ang unang hahanapin nila. Let yourself make known even to the rebellious people. Sige. Make yourself known to the impudent and hard-hearted. Hard-hearted. Matigas yung puso. Ito, medyo mga karanasan natin sa biyaya ng Panginoon. For they are impudent children and stiff-hearted. I do send thee unto them, and thou shalt say unto them, thus saith the Lord. I-preach mo pa rin. Dalawang senaryo. Una, yung gusto magpapatay, at yung isa namatay na dahil pinapatay. Anong una nyo gusto doon? Ikwento natin. Kasi doon muna sa gustong may papatay. Dito lang po sa Manila yun, i-share kami ng gospel dyan sa Caloocan. Nandyan pa ako sa Living Faith kay Pastor Vince. Yung mga mukha nila talagang, alam niyo po yung pelikula noong araw, yung mga action movie. May term kami doon nung maliit pa ako kasi sa amin noon mga Betamax lang eh. Alam niyo yung Betamax, yung mga kabataan wala na ngayon. Available na lahat may YouTube na. Pero nung araw, di ba? Kaya yung sa mga bukid-bukid, panalo pa rin po yan sila Senator Lapid eh. Alam niyo kung bakit? Dahil dyan po, sa mga movie nila, hindi totoo po, hindi ko niloloko. Dati, nung anong election ba yun, tanong ko, o kilala mo ba to si sekretary, Hindi. Sinong kilala mo? Si Lito Lapid. Nanonood kami dati, may biroan kami. Ayan, pag nagbabarilan na, yan. Ano man tawag doon? Yung episode na ng action. Sabi nung parating mga kasama ko, maliit pa ako, pag pangit, tinan nyo, pustahan tayo, madaling mamatayan. Pag pangit, madaling mamatay. Sa barilan, totoo ba hindi? Oo, totoo. Ganon yung mga itsura nila. Nung hapon na yon, nag-aalanganin ako. Bibigyan ko na lang ng truck, sabi ko. Natakot ako, baka yung isa natutulog, yung isa gising, pero medyo mapula yung matay. Yan ko. Maganda naman yung response niya. Sabi ko lang, gusto niyo po ba ipaliwanag ko? Na madaling sabi, nagkaroon po kami ng sharing. Habang nag-sharing na kami, share na akong gospel, nagising yung isa. Yung isa yung mas nakakatakot yung mukha. May mga tattoo. Sabi ko, sa bandang dulo, tatanggap na sa Panginoon. Ready naman daw siya tumanggap sa Panginoon.
And then nagkwento na siya. Sabi niya, nandito kami kasi nagpapalamig kami. Sabi ko, hindi naman ako nagtatanong ano. Sabi niya, bukas kasi meron kaming tatrabahuhin. Hindi niya dinitalye, may tatrabahuhin kami. Ayaw ko lang dito sa kasama ko kung ready na. Sabi nung kasama niya, ibig sabihin ready na rin daw siya. Malaking tao ito, may mga bodyguard. Alam mo Brad, sabi niya sa akin, nangangamba nga ako sa buhay ko eh. Pamilya ko nasa probinsya. Pero disidido kami. Sabi ko, wala akong hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko. Bata pa ako noon eh. Sabi ko, mas maganda po, wag niyo ituloy. Kasi kasalanan po yan. Alam mo sabi niya sa akin, alam mo Brad, maganda tong ginawa mo eh. Siniran mo kami ng salita ng Diyos. At least naliwanagan ako. Kita niyo yun? Kung natakot ka, nabahaginan yun, may papatay na siya, o pwede na siyang mamatay. Dahil may iniisip sila mga desperadong sitwasyon sa buhay. At hindi natin ginawa yung tungkulin natin. May mga pamilya sana na masisira, mga pangarap. Pero kung tayo, gagawin natin ang tungkulin natin, kahit yung taon na yan, sa tingin natin hindi pa rin nakahandang makinig. O hihintayin ba natin, nakahanda na sila makinig? Hindi. Dapat mag-preach tayo, mag-share tayo ng gospel, and let us make known our presence as a Christian, kahit yan pa ay rebellious, yan ay mga stubborn na tao, matitigas ang kailang mga puso, o mga notorious. Ito naman, namatay na yung kaibigan niya. Sa tingin ko, gustong gumanti. Kaya binisita ko. Mga kilala ko ba? So, mas dali sabi, napatay talaga yung kaibigan niya. So, Bible study ko. Pamamagitan ng diakono, siya yung parang naging tulay para nag-ayon-ayon lang. Sabi niya, Pastor, yun nangyari talaga sa kaibigan ko, masaklap. Binaril. Sabi ko, Brad, ipagpasa Diyos na lang natin yan. Sabi niya, alam mo, Pastor, kilala niya eh. Kilala nila eh. Sabi niya, kung tinuloy lang namin, naunahan sana namin. Kaso nangamba kami. Yun pala, talagang balak rin kami ipapatay. Nauna yung bigan. Alam mo, Pastor, kung magkano lang ang sinisingil sa amin para ipapatay namin yung kaaway namin? 5,000 lang. May kausap ako sa telepono galit na galit doon sa mekaniko. Sabihin mo sa kanya, huwag siya magtapang-tapangan. Mura na lang ngayon magpapatay ng tao. Ganun talaga. Sabi ko, ganun na pala katindi ang kasamaan ng tao ngayon sa puso. Pero alam nyo, nagsimba yun kahit isang Sunday lang, hindi siya nagpatuloy. Kasi yung lifestyle niya talaga, wala eh. Barkada, inom, o ano mga illegal na gawain dyan. Pero at least, nalaman nila na may Panginoon na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa at magdala sa atin sa mas magandang buhay. At yung hope ng isang Kristiyano, mga kapatid, dapat po natin ma-share yan sa kanila. Kahit gaano pa po katapang yung pagmumukha niyan, gaano pa kasama yung mga ginagawa nila, kasama po sila sa tinubos ng ating Panginoon. Huwag kayong mahiya. Di ba? Pasanayan lang din yan eh. Minsan kasi ang tingin natin sa sarili natin din ay mga something tayo. Pag napahiya tayo, hindi ako dapat mapahiya. Dapat pag nagsalita ako, dapat paniwalaan ako kaagad. Hindi ganun. Ang Panginoon, inutusan lang po tayong humayo at magbahagi. Tanggapin man nila yan o hindi. At least, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, nalaman nila na merong isang propeta, merong isang Kristiyano, merong isang Baptist, merong isang Bible-believing Christian na pumunta sa kanya at nagbahagi, tumanggap man siya o hindi. At least, nalaman niya. Di ba? Mga kapatid, ganun. Sige po, para di tayo magtagal. And make yourself known whether they will listen or not. And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear or whether they will forbear, for they are most rebellious. Hindi ko alam kung may picture ako dyan niya. Hindi ko yata nalagay. Sige. Bago ko tapusin yan, Hindi niya siguro siya kilala, pero sa iba sikat siya eh. Yung pastor na dating
member ng LGBTQ. Pangalan nun? Rory Mearns. Parang ganun po. Namatay na yun 2 years, 3 years ago. Sabi niya, naging siya na kakompete po siya sa hindi naman Mr. Gay na lang. Mr. Gay. Asia! O kita nyo? Sa pagiging, niya po, member ng LGBTQ, nakarating pa siya sa gano'n. Ibig sabihin, maganda yung look niya. No? Alam niyo kung saan siya na-save? Sa isang lamay. At para sa iba, parang aksidente, kasi sabi niya doon sa testimony niya, ihatid lang daw nila yung crown doon sa kanyang kaibigan at bumaba siya para magsigarilyo at meron nga nagpipreach sa lamay. No? Nakikinig siya habang nagasigarilyo para raw bugawin yung lamok. Simple lang daw ang message. No? Pero nung gabi na yon, alam niya, nilangusap sa kanyang Panginoon at nagtuloy-tuloy hanggang umattend siya sa mga Sundays, simbahan, at later on, naging pastor pa siya. Sino magsasabi na nung gabi na yon, magpipreach ang pastor? Meron palang isang tao na kinakailangan na po na Panginoon ng Word of God sa kanilang buhay. Kaya nga minsan, sa aming mga pastor, challenge din Pastor, pwede ba kayo mag-request ng Bible study dito? Pastor, sa lamay. Yan naman tayo. Pag nandun na kami, ang gulo-gulo na. Para kang nasa kalsada, nag-preach ka. Di ba? Pero hindi Tungkulin po natin yan. Kasi, tandaan po natin na ang Panginoon sapat na sa Kanya. At least, na-preach yung gospel sa kanila. Yung mga, huli na lang po ito. Yung mga kapatiran minsan nagpapaalam sa akin, Pastor, di po kami makapag-Sunday. Mag-attend po kami ng reunion. Bakit ba yung family reunion Sunday? Sunday po, di ba? Sabi nila, Pastor, pwede ba? Kahit yung yung mga leaders, Pastor, di kami maka-attend mamaya, bukas, ganun. Next week, Pastor. Hindi ko po sila pinipigilan. May nagtanong na nga sa akin yan sa Sunday school, Pastor, paano yan? Yung mga reunion, atinan ba namin Sunday? Siyempre, dapat maging faithful tayo sa pagsisimba. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, yung reunion nyo, 1 beses lang yan sa 1 taon. 2 nyo. Kasi yan yung pagkakataon na magbigay kayo ng patotoo sa mga kamag-anak ninyo. Opo. Hanggat tiyakin nyo lang na wala kayong na-abandon na ministry. No? Atinan nyo po. At siyempre dapat, alam natin yung limitasyon natin kasi baka nagkakasiya na dyan. Alam nyo po, nung ako'y binata, ang tawag sa akin ng mga pinsan ko, kasi ba yung pastor namin, Pastor Joe Malakaw, ang tawag na sa akin, si Pastor Joe Sep. Tapos tatawa. Totoo. Pero sa awa po ng Panginoon, ngayon, ilang beses na rin ako nakapag-share sa family namin. Ilang okasyon na, hindi raw magsimula kung hindi darating si Pastor Joe Sep para mag-pray. Totoo po. Kaya yung isang diakono po namin, sabi niya, Pastor, alam mo ba, ito mga kamag-anak ng asawa ko, hindi naman tumananampalataya, pero hindi nagsisimula yan pag hindi ako dumating para mag-pray. Ibig sabihin ng patotoo natin, may impact po sa buhay nila. Kaya nga huwag kayo mahihiya na mamuhay sa katuwiran. Hindi naman yung parang asin kayo na sobrang alat. Sobrang alat ng Kristiyano na to. Huwag naman sobrang gano'n, di ba? Masama rin yun na sobra tayong alat bilang isang Kristiyano. Sakto lang, di ba? Yung kung ano lang nasa Biblia. Yun. Kasi yung ibang Pariseo, di ba? Ang bawal lang naman kainin, baboy. Sa kanila, pinagbawal na pati yung hindi ka naghuhugas ng kamay. Yung sa lumang tipan. So, hindi naman tayo magiging ganong Kristiyano. Pero kung may mga pagkakataon na magbigay tayo ng patotoo sa kanila, magbigay po tayo ng patotoo. Kasi bilang isang Kristiyano, sapat na po sa Panginoon na malaman nila na nandyan kayo at merong isang Kristiyano na nakatira kabilang sa kanila, isang mananampalataya na may pag-asa. Sana yung mga kapitbahay natin, hindi ang sa atin, hindi ang opinion natin nila sa atin ay ayan na yung pabanal-banal. No? Ay yung mga kamag-anak natin, ayan na kung
tumingin sa sarili niya, akala mo siya lang ang tama. Hindi naman kinakailangan na parati tayong manalo sa debate. Huwag niyong gagawin yun. Hindi kailangan. Okay lang sabihan tayo na yan, yung si pastor na yan, parati ang walang pera, naghihirap yan. Pero, pag magkomento sila sa atin, yung pinsan ko, yung pastor na yan, alam mo, hindi na lang pastor, kayo. Ayan yung pinsan ko na yan, kahit walang pera yan, pero alam ko Kristiyano yan. Dapat yan. Sabi nga ng pastor sa amin, yung mga kapitbahayan natin dito, yung mga lugar kung saan kayo nagmiministeryo, pag binigyan niyo po yun ng Biblia, hindi po nila yung babasahin. Maniwala kayo. Alam niyo kung anong babasahin nila? Yung buhay natin. Kaya sa mga kamag-anak ninyo, sa mga ka-office mate ninyo, sa mga lugar kung saan kayo nabibilang, mahalaga po na maipakilala natin yung isang tunay at kung anong buhay ng isang tunay na mananampalataya. Because actions speak louder than words. Panguli na, sabi ko kanina, huli na yung ko na yun. Last na talaga to. Naalala ko pa may isang young people dun sa church po namin talaga. Alam niyo, pag pastor ka, walang gusto makipag sa'yo, prayer partner. Noong time na yun, wala siya. Iniwasan ka. Baka tanungin mo kasi yung buhay, kaya naghahanap ka agad ng partner. Ito, wala na siyang partner. Hindi kumustahan, kumusta pag-aaral. Alam nyo naman yung people pag usap na kami sa school. Sino mga kaibigan mo doon? Hindi, pastor. Sila po. Matitino ba? Hindi, karamihan po hindi. Alam ko, dapat itanong ito nyo sa sarili ninyo. Kinig po kayo Estudyante man kayo, o empleyado, o kahit sa pamilya ninyo. Sabi ko, ikaw bilang mananampalataya, baptized na kasi yun bilang mananampalataya, may tungkulin tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon at magbigay ng patotoo sa kanila. Sabi ko sa kanya, alam ba na mga classmate mo na mananampalataya ka? Sabi niya, hindi. Pangit yun. Tayo mga mga estudyante, baka pag nagangodigo, nag-cheat yung mga classmate ninyo, number 1 pa tayong promotor. Hindi dapat ganun. Bilang mananampalataya, saan man tayo nilagay ng Panginoon, dapat malaman kaagad nila na mananampalataya tayo. Na may pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan. At iba tayo sa kanila, hindi man iba yung damit natin, hindi man tayo nakakataas ng status sa buhay, pero alam nila, iba talaga to. Ito, yung classmate ko na to, kahit ganyan yan, alam ko mananampalataya. Alam ko may pagmamahal yan sa Panginoon. Hindi man nila tanggapin yung Panginoon, at least, nalaman nila na nandyan tayo bilang patotoo. Amen po ba? Amen. Kapag ganyan tayo lahat, pag nag-preach tayo, hindi man sila maniwala, alam natin na nasaturate na natin ang Ebanghelyo. Ano mang lugar sa tayo nilagay ng Panginoon. Pangalawa, God is sending you to your own people. Sige po, pakita natin yung mga verses. Ezekiel chapter 3 verse 4, and he said unto me, Son of man, go, get thee unto the house of Israel, and speak with my words unto them. For thou art not sent to a people of a strange speech, and of an hard language. Hindi raw ibang wika, but to the house of Israel. And go, get thee to them, to the captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord, whether they will hear, or whether they will forbear. Kung saan daw po tayo sinusugo, unang-una, kanino? To your own people. Sa mga family po natin and relatives. Ayaw nyo man tanggapin ang tungkulin na ito. Kung mangangarap po kayo makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa mga family and relatives po ninyo. Ano ang pinakamahirap baginan? Sino? Sabi ng pastor na teacher namin dati, pamilya raw talaga. Oo, pamilya.
Yan bagay kasi yung familiarity, bridge contempt talaga yan, no? Saka minsan kasi may mga past tayo Yun ang naalala nila. Pero ganun pa man, again, maniwala man sila o hindi, sinusugo tayo ng Panginoon unang-una sa mga malalapit na tao sa atin. Friends and classmates, may mga kaibigan pa ba kayo na hanggang ngayon hindi nyo nabahaginan ng Ebanghelyo? Classmates? Diba? Sayang po pagkakataon. Meron tayong sa kanila, yung contact, kung may pagkakataon magbahagi. Pag nagre-reunion yung mga batchmate ko siyempre nandyan na yung parang payabangan. Di ba? O, ganyan, ganon. Pero natuwa ako nung huling dalawa, nag-outreach kami. Aba, okay ito Mag-preach daw, mag-preach. Hapon nila ginawa. Kasi nga ako, may commitment tayo pag Sunday morning, hapon nila ginawa. Para na makapag-preach. Ba, okay ito pastor. Kahit nung araw, pag may mga reunion, inuman dyan, ganun, di ba? Kasiyahan. Pero at least, nandyan ka para magbigay ng patutuo sa kanila. At kahit sila din mismo, makapakinig ng salita ng Panginoon. Tungkulin po natin yan. Sa ating community, mga kababayan, kapitbahay ko, hindi mananampalataya. Nakaaway niyo na ba yung kapitbahay niyo? Ako, nasita ko na yung kapitbahay ko. Ingay nila, susugal, tapos nagiinom. Maliit pa yung panganay ko Hindi ako nakatiis. Sinilip ko sa bintana. Sabi ko, Kuya, pwede wag naman kayo maingay. Tulog na yung mga yung anak ko at saka asawa ko. Talagang maliit pa yung anak ko Sinabihan ko talaga, maayos naman na paraan. Tumahimik. Yung sumunod ng mga siguro nakalipas na ilang buwan, nagkasabay kami sa tindahan nung barkada niya. Sabi sa akin, Pastor, mag-inom lang kami saglit doon kila sa kapitbahay ko. Hanggang alas 10 lang kami. Nagpaalam na. Ngayon, hindi na sila masyadong maingay. Pero nag-iingay pa rin sila. Kasi kami, maingay rin naman kami sa bahay pag nagagalit ako sa mga bata. Pero hindi natin kinakailangan po na yung talagang maging something para maniwala sila sa atin. Yung patutuo lang talaga natin. Alam nila, pastor ka, mananampalataya ka. Hindi kinakailangan. Nagkakaroon sila po ng pagrespeto sa inyo at sa inyong pananampalataya. Nung hindi pa nga ako mananampalataya inimbita niya ako doon sa loob ng bahay nila. Sabi niya, kasi dumating na yung mga kaibigan niya, may kakilala rin ako. Inom na. Sabi niya, ito hindi, pastor to. Dito pwedeng iminom. Hindi pa ako pastor nun pastor nun. Pero may mga kapitbahay din ako na pag galing ko simbahan noon, siyempre nakabarong ka, di ba? Oy, pastor! Tapos sa simba! Dito naman! Pero ngayon, hindi na. Iba na ang sitwasyon ngayon, di ba? Alam na nila kung anong paninindigan mo. Alam na nila, nakita nila sa buhay mo. Hindi na ganun. Sana bilang mananampalataya, maramdaman at makita natin sa ating mga sarili na tayo po'y sinusugo ng Panginoon sa ating sariling mga tao. Kung meron tayong pangarap abutin, sila muna na nasa paligid natin. Amen? Mag-pray na kaagad tayo kung paano. Hintayin pa natin yung kamatayan? Ito, may patay na. Yes. Pastor, mag-funeral service kayo sa kamag-anak ko, may patay na. Hindi na kinakailangan antayin yun. Buhay pa dapat. Doon na tayo. Sabagay, pagkakataon din naman talaga yun, may patay, makapag-preach. Pero hindi natin kinakailangan antayin, mga kapatid. May pagkakataon tayo, binibigyan tayo ng Panginoon. At lagi niyong tandaan, maniwala man sila o hindi, sa Panginoon sapat na malaman nila na may nagbahagi sa kanila. Gagamitin kong ilustrasyon si kuya niya. Ginagamit ko talagang ilustrasyon. Pastor Francis, dapat mag-BJ yun Natakot kasi English. So si Pastor Oniel, medyo mas malakas yung loob. No? Siya yung nakapag-Bible school. Dapat nauna nag-graduate siya Pastor Francis. Pero sa madaling sabi, kumuha na lang siya ng kurso. Nakatapos, pangarap mag-abroad. Pero noong time na yon, habang nasa college siya,
pinapadala siya sa outreach. Sa Sarong, kung nakabisita na po kayo, o kung narinig nyo na, Sarong Bible Church. At siyempre, gusto rin niyan tulungan yung family. Kasi marami nag-aaral eh. Nung magpapaalam na siya, nag-abroad nga talaga, decidido na. Paalam sa pastor, paalam na rin siya doon sa outreach. Sabi niya, Brad, baka sa mga susunod din ako makapunta. Kasi yun nga, mag-abroad siya. Nalungkot talaga yung ano. Yung mga kapatiran, sabi sa kanya, pag umalis ka Brad, paano na kami? Yun yung ginamit ng Panginoon, no? Talaga hindi siya natahimik. Magbag siya. Struggle siya. Family, pangailangan. Makatulong. O iwanan yung, alam niya na may burden siya doon eh. Saka may mga taong umasa rin sa kanya pagdating sa salita ng Panginoon. Siya nag-Bible school pero ginawa niya yung tungkulin niya. So, sa madaling sabi, nag-ibabaw na magstay. Hindi mag-abroad. Paalam siya sa magulang. Although talagang, siyempre, malungkot yung mga magulang niya. At hindi talaga siya makatulong financially dahil hindi nga siya nag-abroad. Pero ano naging bunga ng pagstay niya? Naging mananampalataya si kapatid na Romilex. Pastor. Yung kanilang kapatid po na babae, siya po yung secretary ba si Angel? Yung kanilang isang kapatid na lalaki, siya po yung teacher sa SPCA, Brother Jeff Numagan. Kung nag-abroad siya, pwede siya makapadala ng pera, pero bakit hindi naging patotoo siya sa buhay ni kapatid na Romilex? Diyan ko mapapatunayan na hindi parating pera ang kailangan ng pamilya ninyo. Minsan ang iniisip natin kaagad itulong sa kanila, financial, di ba? Hindi po. Spiritual talaga. Baka nandito di makarating to dito sa BJ. No? Saan ka na kaya ngayon? Hindi naman. Mabait mo na bata yan. Si Brother Romilex, kahit hindi pa siya mananampalataya. Mabait ka pa, Brad, di ba? Totoo po yun. Di ba? Mabait. Pagtulog. Kung nag-abroad siya, paano niya ma-win yung mga kapatid niya sa Panginoon? Amen po ba? Pinapadala tayo ng Panginoon sa mga taong malapit sa atin, sa mga taong nasa paligid natin. Again, maniwala man sila o hindi, mag-preach tayo, magpatotoo tayo, ipakita natin yung hope natin bilang isang Kristiyano. Yung pinsan ko na talaga nasa desperate condition siya, lasing siya, in-approach niya ako. Sabi niya, Pastor, siyempre siya, di ba? Huwag kang mag-alala, kahit kami ganito, anak pa rin kami ng tupa. Nagpapatawa, tupang ligaw. Pero Pastor, ikaw, believe ako sa iyo. Pinalaki ka talaga ng maayos. Hindi naman ako pinalaki talaga ng sobrang ayos, ng family ko, ng mga magulang ko. Ikaw, Pastor, pagpatuloy mo yan. Huwag kang gumaya sa amin. No? Yung patotoo natin, akala nyo walang impact sa buhay nila. Yung pangaral natin, may mga pagkakataon, may impact po yan sa buhay nila. Akala nyo lang, hindi pwedeng gamitin ng Panginoon yan. Pero pwede pong gamitin ng Panginoon yan. Somehow in the future, pag may mga problema sila, sila mismong lalapit sa atin dahil alam nila na meron tayong Christian hope. Meron tayong hope of eternity. Amen po ba? Amen. Tuloy lang tayo. Nakahanda man sila makinig o hindi, mag-preach po tayo. Ayan. Huwag na yan. Sinabi ko na po yan. At panguli, God set you apart to become His faithful watchman. So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness, in the heat of my spirit, but the hand of the Lord was strong upon me. Then I came to them of the captivity at Tel Aviv. Hindi po yung Tel Aviv ngayon sa Israel yan, doon po, sa Babylon. That dwell in the river of Chebar. And I sat where they sat, and remained there astonished among them 7 days. And it came to pass, as the end of 7 days, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man,
I have made thee a watchman unto the house of Israel. I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word of my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet, if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou shalt hast delivered thy soul. Again, when a righteous man that turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he that not sin, he shall surely live, because he is warned, also thou hast delivered thy soul. God set you apart to become His faithful watchman. Noong ancient days po, napakahalaga ng isang watchman. Siya ay nagbibigay ng warning pag mayroong mga paparating na kalaban. Sabi nga nila, kahit pa yung yung mga farm nila, kapag mayroong emergency doon, yung watchman pa rin. E paano nga kung yung watchman hindi napakinggan? Challenge din sa atin, hindi naman niya makikinig. Yung mga tao dyan, hindi na rin makikinig yan. Bibigyan pa ba natin sila ng warning? Tandaan nyo po, there is a certain place for you bilang watchman. Yeah. Wala na. Ayun. Then I came to them of the captivity of Tel Aviv, that dwell by the river Chebar, and I sat where they sat and remained there astonished among them 7 days. Alam niyo po ba, tayo bilang mananampalataya, may mga lugar talaga kung saan tayo nilagay ng Panginoon. At yung mga lugar na yan, may mga pagkakataon po, hindi na po namin maabot yan bilang pastor. Naalala ko nung kabataan ko pa talaga, yung mga elders sa church, talaga naman din may edad na po, mga kasabayan ni Pastor Joe. Sabi nila sa aming mga kabataan, yung mga bundok na yan, kayo na makahayo dyan. Hindi na namin kaya yan. Alam niyo po yung mga komunidad na meron kayo, hindi po namin kayang isa-isain yan. Although kami po, sa church po namin, meron kaming programa noon na yung unahin talaga namin na bahagi na ng salita ng Panginoon ay yung mga kamag-anak talaga ng mga members. Kaya sinikap talaga namin. Kahit yung iba talaga, wala, hindi rin naniniwala. Pero mayroong mga lugar po kung saan kayo nilagay ng Panginoon. At kayo yung pinaka-watchman nila dyan. Mayroong certain place na kung saan nilagay kayo ng Panginoon at maging faithful po kayo bilang watchman. Magpaalala kayo sa kanila. Yung sa aming pastor, hindi ko po alam kung ganyan ang pananaw nyo dito sa GLBC, pero kadalasan po kasi, pag kayo po ay mayroong mga desisyon sa buhay, na minsan ay hindi na ayon sa salita ng Panginoon, at kinausap kayo ni pastor, anong komento nyo kay pastor? Ay, kialam sa buhay. Pasensya na po kayo Kami talaga, mga pastor, minsan makialam talaga sa buhay. Kapag kayo ay mayroong direksyon na tinatahak na maglalayo sa inyo sa Panginoon. Kaya pagpasensyaan nyo po, sabi nga ng kasama kong pastor doon sa Bible Church noon, wala talaga tayong magawa. Makikialam talaga tayo sa buhay ng tao. Pero paano kung hindi mananampalataya? Alam nyo, mapunta sila sa kapahamakan. Natatakot kayong sabihan ng pakialamero ka. Pakialamero. Huwag mo na akong pakialaman. Malaki na ako. Alam na natin ginagawa namin. Nasabihan na ba kayo ng ganun? Alam ko na yan sa Biblia.
Nung una ako nagbahagi ako sa family ko eh. Yung kuya ko, tawa lang ng tawa. Tawa lang ng tawa. Hindi ko maintindihan. Tapos yung tatay ko naman, meron pang kulang. Meron daw kulang. Pero ganun pa man, tuloy lang natin. Tawa ng Panginoon. Yung kuya ko, hindi naman siya sabi natin talaga na faithful sa Panginoon. Pero alam niya na dapat pag Sunday, nasa church ng isang mananampalataya. Kaya napakalaga na maging faithful tayo sa lugar kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Merong isang certain na lugar na nilagay ka bilang watchman. Ikaw dyan. Hindi na kami dyan makapunta. Gusto sana namin, puntahan lahat, pero hindi. Kaya kayo nandyan kasi kami po hindi na makapunta dyan. Kaya bilang watchman ng Panginoon, maging faithful po tayo. And there's a certain people you need to reach. Yung verse mo na. Yan. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth and give them warning. Alam niyo po, kayo, maniwala naman kayo sa hindi, may mga tao po kayong pwedeng madala sa Panginoon na kami mga pastor, marahil hindi namin madadala. May mga group of people na kayo po maging epektibo, pero kami, hindi. Maniwala po kayo sa hindi. Kung ano mang impluensya, maliit man yan o malaking impluensya meron kayo sa buhay ng mga taong yan, o wala talaga, pero kayo po'y mayroong komunikasyon, in touch kayo sa kanila, yan po yung lugar kung saan nilagay tayo ng Panginoon upang sila po ay mabahaginan. It's either sa mga in-laws mo o sa family nyo o sa lugar kung saan kayo, mga ka-estudyante, sa mga classmate ninyo. Lagi kong tinatanong sa mga kapatiran, anong buwan na po ngayon? September, di ba? Matatapos na ang taon. May naakay na ba kayo sa Panginoon? Mga kapatid, September na ngayon. May naakay na ba tayo sa Panginoon? Amen? Dapat mayroon na. Lumilipas yung mga taon sa buhay natin. Yung mga tao rin, yung buhay nila nawawala. Last quarter na tayong taon, pwede pang humabol. Baka hindi makapagbahagi nga, hindi pa natin nagawa sa taon lang na to. Dapat pinapangarap natin yan. Every year, may maakay tayo sa Panginoon. Amen? Hindi tayo dapat magmintis. Kung pinapangarap nga natin na sana makapunta tayo sa lugar na to ngayon o susunod naman dito. Dapat sa pag-akay ng kaluluwa, mas pangarapin natin. Kasi may mga tao talaga na sila'y nilagay ng Panginoon sa reach natin, ibig sabihin sa vicinity natin, upang sila po ay babahaginan. Tayo yung kanilang watchmen. Tayo magpapaalala sa kanila. Tayo po ang may tungkulin dyan para ibahagi ang ebanghelyo. Kung si pastor pa po ang ipadala nyo dyan, hindi na po yan si pastor makapagawa ng ministry niya. Hindi na po. Wala si pastor? Hindi na. Tungkulin na po natin yan. Again, September na ngayon. Dapat madagdagan pa natin yung maakay natin doon sa lugar at sa mga taong nilagay ng Panginoon sa ating paligid. At syempre yan, there's a certain portrayal you need to do. And that is to become a watchman. Yan. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me. I say unto the wicked, thou shalt surely die. And thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way. To save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require in thine hand. Yung mga tao po daw na nilagay ng Panginoon sa ating paligid at kung saan lugar din tayo nilagay ng Panginoon, kung hindi nyo pa sila naumpisahan isa-isa naabutin ng ebanghelyo ng Panginoon, baka marami-raming dugo po ang i-require sa atin ng Panginoon bilang mga watchmen na nilagay ng Panginoon sa lugar na iyan.
Alam ko, no, marami po dito sa inyo busy. Talagang halos wala tayong panahon. Ako, guilty rin dyan. May mga kamag-anak rin talaga na, alam mo, kailangan mong puntahan at baginan. Pero hindi mo nabibigyan ng panahon. Pero alam niyo po, pag binisita niyo lang yung kamag-anak, yun din naman kinakailangan na sobrang nagkasakit na sila. Diba? May sakit sila, o sobrang marami silang problema, o yung may kailangan talaga sila, entrada ka para parang ano ka ba? Yung ikaw na yung kasagutan. Hindi. Bisita lang kayo sa kanila. Ipadama nyo lang na may malasakit kayo. Alam niyo yung pag binibisita yung tao, di ba? Parang pakiramdam nila, special sila. Binibigyan sila ng panahon. Hindi naman kinakailangan na yung mayroon pang, may dala tayong maraming pagkain. Bisitahin lang natin sila. Again, makinig man sila sa atin o hindi. Sapat na yun. Marami na rin akong binaginan na akala mo naniniwala sa'yo, pero later on yung buhay, sablay. Talagang, akala mo naniwala, hindi. Okay lang yun. Yung tungkulin natin ay magpaalala, maging watchman, magbigay ng warning. Makinig man sila o hindi. At least nagawa natin yan. Ikaw po ay binukod ng Panginoon sa iyong lugar, sa mga taong nasa paligid mo, para i-portray, ilarawan ang buhay ng isang watchman. Maging watchman tayo ng Panginoon. Hindi na po ako magtatagal. Sige. Again, preach even there is no one listening. Bakit? God is already satisfied that you testify for Him. And He is sending you to your own people, and you should portray the job of a watchman. Nagtatapos po ako sa ganitong ilustrasyon. Mag-iisang taon na po ito nung mangyari. Di ba nag-eleksyon ba? Eleksyon po ng barangay? 2 years ago? Parang ganun? O 1 year ago? So may nangampanya sa akin, kagawad. Hindi ko makalimutan yun kasi nasa ilog kami. Tatawid ako ng ilog, medyo tagtuyo. Nasa lubong ko sila, nangampanya. Hindi nagkwento-kwentuhan. Sige. Ikampanya ko po kayo doon sa mga mabait din naman Kaya lang alam mo yung buhay, talagang may may mga illegal na ginagawa. Di sinabi ko sa kanya, Wad, kagawad kasi, Wad, tawag namin. Wad, kailan tayo babalik sa Panginoon? Alam mo naman na yung buhay natin, hindi na haba. Hindi naman nahaba yung buhay natin Umiikli. Siyempre, politiko, ano yung sasagot niya? Pampolitikong sagot. Pastor, magbabalik loob din ako sa Panginoon. Papatapusin ko lang yung eleksyon. Sabi niya, baka naman isipin ng tao kung ngayon ako magsimba. Sisimba lang yan kasi naghahatak ng boto. Politiko talaga yung sagot niya. Ay ko, basta magbalik loob tayo sa Panginoon. Wala rin pagkakataon, papunta akong prayer meeting. Hiwalay na kami. May namatay. So, madaling sabi, hindi siya nagbalik loob sa Panginoon. Mga linggo lang, namatay, hipag niya. Ito na naman, funeral service. Inimbitahan ka na naman. Ang mga tao, hindi naman makikinig. Ay, hindi pala funeral service, internment na. Internment. Ililibing. Yung tao yan, kagulo. Ang gulo-gulo. Pero nag-preach pa rin ako. Sabi ko, yung text ko, basahin ko Ito yung text ko. Sa James, chapter 4, verse 13. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Tandang-tanda ko pa yung isa sa mga punto ko. Life is too short to waste it. Sobrang ikli ng buhay para sayangin. Kumanta pa kami, nag-practice pa kami. Kaya di namin member. Di naman pwedeng idaan sa simbahan kasi hindi nga member.
Doon lang, sa internment lang. Nag-i-report din talaga kami. Ayun, mga tao na nakikinig. Yung si Kagawad, di ko napansin. Doon pala sa malayo. Hindi ko siya napansin talaga. Nung araw na yon, pagkatapos ng libing ng hipag niya, kita kami. Intersection. Nakaganon sa motor si Kagawad, oh. Biniro ko. Gawad! Laki ng problema mo. Pag ano niya, alam ko yung mukha niya malungkot eh. Pero ngumiti pa rin. Natawa siya. Hindi na siya gumanon. Kinabukasan sa school, nabalitaan ko, si Kagawad was gunned down. Dito. Ganon din ang posisyon niya. Anak niya nandito, nakaganon. Hinahawakan niya nakamotor. Nakilala pa nga nung asawa niya eh. Yung mukha lang ha, pero hindi nila kilala yung by name. Dito siya. Oh. Hindi siya nakailag kasi nga yung bata nandito. Tinatay siya. Kinabukasan lang po. Maagang-maaga siguro mga 6 or before 6. Bumili sila ng karneng baboy. Binaril siya. Ilang paalala na ng Panginoon, dumaan sa kanya, hindi siya nakinig. Okay lang yun. At least nalaman niya, may nagpaalala sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, nung marinig ko yun, totoo talaga yung salita ng Panginoon. Napakaikli ng buhay para sayangin. Alam ko marami siyang involvement sa ibang mga bagay. Kasi pinagtanong-tanong ko rin. Pero ganun pa man, kahit ganun man sila, tungkulin pa rin natin na bahaginan sila. Maniwala man sila o hindi, preach. At least they know that there is a prophet among them. Merong isang Kristiyano na once upon a time in their life, merong nagbahagi sa kanila. Tumanggap man sila o hindi. Let's pray. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo at sa inyong mga salita. Papasalamat po kami dahil kami, in-include nyo po kami para gawin po ang isang mahalagang tungkulin sa mundong ito at ang mag-akay po ng kaluluwa. Patawad po Panginoon kung may mga pagkakataon sa aming buhay na hindi talaga namin nilulubos yung mga pagkakataon o minsan ay kami po ay nagiging reluctant, hesitant na mag-share ng inyong mga salita. At wini-withhold din namin yung blessing o yung pwede nyo pang gawin sa buhay po ng ibang tao. I pray, O Lord, na huwag nyong hayaan na kami po ay magsayang ng oras o kami man po ay matakot sa mukha ng mga tao sa pwede po nilang sabihin sa amin o kung hindi man sila maniwala, hamakin man nila kami. I pray na bigyan nyo kami ng tapang sa bagay po na ito. Tulungan nyo ang church na ito na patuloy na maging pagpapala. Tulungan nyo ang church po na ito sa pangunan ni Pastor Gilbert na patuloy nyo po silang gamitin na tumindig, humayo, at patuloy na magbahagi po ng inyong mga salita. Pagpalain nyo po ang bawat isa at ang inyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Naalala ko nung wala pa ako sa full-time ministry. Pero mananampalataya na ako, bagong mananampalataya. I was a new Christian during that time. Merong nabasa ako na isang linya lang, nakalagay doon, live your life as though it were your last. It can be. Alam nyo, nung makita ko yon, ginunting ko. Tapos dinikit ko doon sa lamp. Kasi sa harapan namin, drafting board Nagpapaalala sa akin. So, kasama ko si Brother Rory Villanueva. Naka-opisina ko. Siya ay nag-imbita sa akin. Every time na magbe-break, may kausap lagi siya na nagwi-witness siya. Ako, hindi ko man
alam paano mag-witness during that time. Tinitignan ko yung buhay niya at nag-umpisa ako na maimbita 1981, June 7, 1981 dito doon sa kabila pa ng munisipyo. Alam niyo, nung time na mapakinggan ko na mag-preach si Pastor Potts, June 7, 1981 morning, doon ako nakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Pag-uwi ko sa dormitoryo dyan sa Intramuros, ang nasa isip ko is ibahagi agad yung Ebanghelyo. And during the course na umattend na ako dito, doon lalong nakita ko na there are things more important than my ambitions in life. Pwede na mangarap ako, and yet hindi ko kakalimutan na merong prioridad na I have, as I go along, reach out to souls. Kaya hindi naman tayo yung bang nag-iisip na, ilan na bang kaluluwa na dala mo sa Panginoon. Pero yun din ang question natin bawat Kristiyano eh. In the span of your life as a Christian, if you really understood the meaning of the priority of the Lord, isipin nyo, tanungin nyo sa sarili nyo, tanungin nyo sa sarili nyo, hindi naman kailangan maging hayagan tayo, magpayabangan tayo, o ilang dami na ng ano. Hindi, as a Christian, how many times have you shared the gospel? It's the greatest story ever told. Kung kaya natin ikwento yung mga pelikula na napanood natin, parang tayo yung mga bida, ang tanong lang is, one soul at a time. Hindi naman kailangan na tumayo ka sa ganitong kongregasyon pagkatapos hamunin mo mga tao para kumilala sila sa Panginoon. Sabi ko nga, yung mission work mo, ayan lang sa tabi mo. It can be a member of your family. It can be a co-employee. It can be someone who, do you know, just a track. Naalala niyo yung dito sa Gospelite na yung isa sa mga missionary na nakita natin nagpunta sa ibang bansa. Hindi ko na matandaan. Inabutan ko daw siya ng gospel tracts. And that was the tool that God used for him to come to know the Lord Jesus Christ. Who knows? Marami na akong funeral wakes na nakapag-preach ako. At maraming mga tao na nakinig. Nagsabi, salamat pastor, naliwanagan ako. Hindi ko na alam kung saan. Pero ang nasa isip ko, nakapagtanim ako. Ang tanong sa iyo, kapatid, bilang mananampalataya, meron ka mga klase, meron ka mga kabatch, sinikap mo na ba na sila ay abutin? No? Maraming kwento maraming kwento. Kapitbahay natin si Pastor Pinos, tama? Na namayapa na. Last night na naiburol siya dito dahil in-offer ko out of respect. Isa sa mga nagpatotoo ay dating Philippine Constabulary. Naalala niyo yun? Tapos, nakilala ko itong pastor na ito sa Ilocos na hindi ko alam na ang instrumentong ginamit pala ay si Pastor Pinos. Ang bungad niya sa akin, yung pastor na nag-witness sa akin, alam mo, ang ginawa ko sa kanya, na mag-witness sa akin, sinapak ko siya, baliktad siya, dugo yung uso niya. At sabi ko sa kanya, sa oras na bumalik ka, may kalalagyan ka. Kinabukasan, bumalik yung pastor. Sabi nitong Philippine Constabulary na to, sabi niya, bumalik. Sigurado. Sabi niya, bumalik. Sigurado yung sasabihin niya sa akin, mahalaga. No? Hindi pa niya sinasabi sa akin kung sino yung pastor na sinapak niya. Sabi ko sa kanya, sino yung pastor na nag-witness sa inyo? Si Pastor Pinos. Sabi niya, kapitbahay namin yun. Isipin niyo, no? Kapitbahay lang natin. Hindi natin alam, hindi siya sikat. Pero nakikita natin siya nagsosoul winning dito. Pero dahil dito, 13 pastor ang
galing sa kanilang church na merong mga established churches, wala silang building na masasabi during that time. Isang tao lang ito. Gagamitin ng Panginoon dahil ang tao ito ay willing. No, willing. Nakausap ko yung isang, nag-speak ako doon sa Molino. Nakausap ko isang taong ito na OFW. Hindi siya pastor. Pero bawat kausap sa kanya ng kanyang pastor, tulungan mo yung outreach doon sa lugar na yon, mission work. Hindi siya pastor. Hindi rin siya diakono during the time. Pero may puso siya. So pumupunta sa Sunday sa outreach. Marami na siyang natulungan na ma-start na work. Dahil may puso siya para sa mga kaluluwa. Hindi tayo nagpapasiglahan dito o nagpapakompetisyon. Pero ang tanong natin is, have I done my part? Am I continually a witness? Tingnan natin kung ano pinagkakaabalahan natin ngayon. Negosyo natin, career natin. Pero sabi ko nga, you are a Christian first before you're anything else. The only thing that you can bring to heaven is you and the souls that you have brought to Christ. If there is a treasure in heaven that will last for eternity, it will not be your account in the bank. It will not be the house that you have. Hindi masama yan mga kapatid, but you have to ask yourself. Sabi nga, you are part of the Great Commission. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Kung dito hindi mo papakita kung gaano kaimportante ang Panginoon sa iyo, paano mo ipapakita doon sa langit gaano siya kaimportante? So tanungin natin ang sarili natin, because what we are doing now is a picture or an expression of how important the Lord is. And what is the most important in the heart of God? Not riches, not talents, but your soul and mind. Because He came down to die for you. So sa atin, isa lang si Pastor Joseph, isa lang si Pastor Romelex, isa lang ako. May kakayanan kami na maabot ang kaya naming abutin, pero hindi namin magagawa lahat. Kaya tayo ay naatasan na humayo at abutin ang mga bansa. Ang tanong ko, pagharap mo sa salamin mamaya, tanungin mo yung sarili mo, mananampalataya ako, meron na ba ako na bahaginan kahit isa na binahaginan ko ng mensaheng ito, paano siya maliligtas? Kahit isa lang. Kahit isa lang. Kahit isa lang. One life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Will you count yourself in? Hindi pa tayo tapos, mga kapatid. Marami pang mga kaluluwa. Marami pang mga bansa na nangangailangang abutin. One soul at a time. Let's all stand, please. And after my prayer, please be seated because we are going to take up an offering. Most gracious Heavenly Father, this service and missions conference is going to end, and there will be a lot of messages that we are going to hear, challenging us, reminding us of what is most important. And Lord, speak to our hearts freely and convict us by the Holy Spirit. Use even your word as a two-edged sword to reveal what is in our hearts. Lord, I know that each one of us has an earthly ambition. We want to be comfortable in this life that we have. We want to reach out to that point wherein we can say, we are well off and we are good with our dreams and aspirations. Lord, after everything is said and done, how many souls have we
prayed for? How many souls have we reached out and given the gospel to? That is the question that we need to ask each of us, because I am not going to judge anyone here, nor flaunt of how many souls have I reached. Because, Lord, that is not how I am going to judge myself if I've done what you have told me to do. You are the only one who can judge if I have done what I need to do. Everyone rises and falls before you, dear God, because you are the final judge. Let it be said, dear God, if a Christian faces you and would give an account, and if it were today, and you're going to ask this person, have you confessed me before men? I hope each one of us will answer, yea, Lord, we have done what you have bidden us to do. We have reached out, left our comfort zone as you have done, and reached out for souls. And I pray, dear God, that each one of us who have listened to the challenges that's given this morning will come out a different person, will pray differently. Pray that we are going to have the boldness to reach out. Pray that there will be more laborers into your harvest, dear God. Pray that souls will be reached out and souls will be saved. Again, we commit our hearts to you, dear Lord, and move in our midst, dear God, and make us vessels that will be used for your honor and glory. We commit our hearts to you, dear Lord. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Please be seated. Bago yung ating huling awit, we'll take a special offering para sa Lazaro family again. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light, send the light, send the light. There are souls to